Nangako si suspected drug lord Kerwin Espinosa na ibubunyag niyang lahat ng kanyang nalalaman ukol sa iligal na palitan ng droga. Ito'y kung ilalagay umano ng pamalaan si Espinosa sa Witness Protection Program. At ayon kay Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Constancio Vino Jr., hiniling ito ni Espinosa dahil gusto nitong tiyakin ang kanyang seguridad pati na rin ng kanyang pamilya. Iginit ni Vigno, inaasahan nila na posibleng hindi magkakalayo ang magiging revelasyon ni Kerwin sa mga naging testimonya ng kanyang ama. Kinumpirma naman ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nakatakda nang ilagay si Kerwin Espinosa sa ilalim ng kustodiya ng National Bureau of Investigation. At ngayon, alamin po natin ang update kaugnay sa pagbiyahe ng umunoy top drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa pauwi sa Pilipinas. At nakatutok po roon live sa Abu Dhabi si Emil Sumangil. Emil. Vicky, nasa loob ako mismo ng eroplano kung saan isinakay kanina lamang si Kerwin Espinosa at siyang magdadala sa kanya sa Pilipinas. Nasa dulong-dulong bahagi ng eroplano si Kerwin Espinosa at kung makikita mo yung ating live video, nasa gawing kaliwa siya ng hulihang bahagi ng eroplano. Nilagyan nila ng kortina ng Philippine National Police at ng mga tauhan nitong airline company na ating sinasakyan para ma-isolate at hindi ma-expose sa mga kababayan nating pasahero na nakalulan dito sa eroplano patungo ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng chance na makamusta si Kerwin at mula doon sa kanyang pwesto, siya ay nag-thumbs up. Yung mga operatiba ng Philippine National Police sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Albert Ferro ang siyang nangangasiwa ng security plan na inilatag. Hindi natin namataan, Vicky, ang mga operatiba nitong Abu Dhabi Police. Yung mismong pag-turnover ay hindi natin nakunan, hindi natin nasaksihan. Bagkos pagsakay natin dito sa eroplano, si Kerwin ay nasa kanyang posisyon na. At kasama rin natin si Miss Sandra Cam na aking nasa likuran na siya yung nangangasiwa ng namamagitan at the same time para ligtas na maiuwi si Kerwin Espinosa. Galing siya sa piitan kahapon kung saan niya nakulong itong si Kerwin at ang tanging hiling daw ni Kerwin, sana ligtas siyang makauwi sa Pilipinas at hindi niya sapitin yung dinanas ng kanyang ama. So gaya ng akin nabanggit dito sa aeroplano, nagbo-boarding na, pero kung makikita mo yung bandang dulo ay bakante dahil lang sa initial information na ating natanggap mula dito sa PNP, sinadyang ibakante at hindi talaga pinaupuan ni reserve yung mga karatig na upuan na kung saan nakaposisyon itong si Kerwin for security reasons. So, mamaya ayon sa PNP, bibigyan tayo ng chance na makamusta at magkaroon ng formal na panayam dito kay Kerwin Espinosa. Pero aking nabanggit kanina, siya ay nag-thumbs up at mukhang hindi rin pinagbigyan yung kanyang hiling na hindi siya mapusasan pagsakay dito sa eroplano at yung mismong pag-turnover sa kanya ng Abu Dhabi Police. Sa mga oras na ito, Vicky, patuloy yung pag-board ng iba pang pasahero, pero so far walang nakikitang problema ang PNP hanggang sa mga oras na ito. Vicky. Emil, gaano katagal ang biyahe pabalik dito sa Pilipinas? At kailan darating nga sa Pilipinas si Kerwin? 9 na oras, Vicky, ang biyahe mula dito sa Abu Dhabi patungo sa atin dyan sa Pilipinas. Ang inaasahang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport nitong eroplanong pinagsasakyan kay Kerwin ay bago alas 3 ng on or about 3 o'clock in the morning ng Biyernes. At ayon na rin sa PNP, sa direktor ng AIDG, si Police Senior Superintendent Albert Ferro, yung composite team ng Philippine National Police na maglalatag naman ng security plan sa Pilipinas at siyang magko-convoy mula sa airport patungo sa Campo Crame ay planchado na. At wag na raw magtaka kung makakakita tayo sa airport tomorrow sa Friday morning ng mga naka-full battle gear na miyembro ng Philippine National Police dahil ito raw ay bahagi ng security plan sa pagbiyahe kay Kerwin Espinosa mula sa airport patungo sa Campo
krame. Si Binibining Sandra Cam ay nakausap kanina yung common law wife ni Kerwin sa telepono at pinarinig niya sa atin yung usapan at sinasabi na kung maaari ay alalayan yung kanyang asawa pauwi ng Pilipinas. Vicky. Emil, panghuli na lang, pwede mo ilarawan sa amin yung atmosphere sa loob ng eroplano sa mga sandaling ito? Nasa hulihang bahagi tayo nitong eroplano ng Philippine Airlines. Ang aktual na sitwasyon ngayon, tahimik at hindi masyadong magulo dahil yung ibang pasahero ay bagaman pinapapasok at hindi naman hinihinto yung pagpapaboard ng ibang pasahero. Ma-feel mo lang yung higpit ng security dahil yung mga flight attendant na ating katabi ay hindi masyado pinalalapit, lalo yung mga kagawad ng media at yung ibang mga pasahero doon sa section kung saan nakaupo itong si Kerwin Espinosa. Vicky. Hindi basta-basta ang inilatag naman na preparasyon ng Philippine National Police sa pagbabalik bansa bukas ng umano'y Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa. Wala pa ring linaw sa ngayon kung tuluyang isa sa ilalim si Kerwin sa Witness Protection Program ng DOJ. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Kung may seguridad ang ipatutupad sa Campo Crame ng Philippine National Police bilang paghahanda sa pagdating ni Kerwin Espinosa dakong alas 3 ng madaling araw bukas. Hindi basta-basta makakapasok ang sino man o walang clearance sa gate ng Campo Crame habang hindi pa secured si Espinosa sa loob ng piitan nito na nakatakda nga dito sa PNP Custodial Center. Pagdating ng airport, agad ipapaprocess sa immigration si Espinosa at ihahatid sa Campo Crame ng isang special team na pinangungunahan ng anti-illegal drug group. May iba't ibang security measures na nakalatag at may mga alternate routes at backup plans pa para matiyak ang seguridad ni Kerwin habang hinahatid ito pabalik ng Campo Crame. Pagdating sa Crame, may dalawang senaryo na tinitingnan na pwedeng ipresenta ka agad ito at iharap sa media at maaaring pagsalitain o isa-ilalim agad sa booking at medical-legal procedures bago ipresenta sa media. Sa unang senaryo, pwede na natin makita si Kerwin dakong alas 4 ng madaling araw. Pero sa pangalawang senaryo, kung saan isa-ilalim muna siya sa booking, ay malamang sa hindi. Sabi ng Public Information Office ng PNP ay alas 9 na ng umaga ito haharap sa media. Sa PNP Custodial Center, ikukulong pansamantala si Kerwin habang pinagdidesisyonan pa ng DOJ kung ipapasok ito sa kanilang Witness Protection Program. At yan ang latest dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Chino, natuloy ba yung plano initially ng kanyang pamilya na sila mismo yung susundo kay Kerwin sa Abu Dhabi o dito na lamang sila? Ang pagkakaintindi natin na Connie, ang susundo talaga doon ay yung mga tauhan ng PNP AIDG at ito turnover nitong mga counterparts ng mga otoridad ng United Arab Emirates dito mismo sa loob ng aeroplano na pagsasakyan pabalik nga sa Pilipinas. Doon lang magaganap ang turnover. So ibig sabihin, hindi pa hawak kayo ng ating mga kapulisan si Kerwin, bagamat doon nga daw ang actual turnover mula United Emirates o Arab Emirates sa police papunta sa PNP, doon na mismo sa sasakyang aeroplano pabalik ng Pilipinas. What I mean to say, Chino, yung sasabay ba yung pamilya nitong si Kerwin as was initially reported doon sa magsusundo mga tauhan ng PNP sa kanya? Wala tayong informasyon na may kasamang pamilya, no? Bagamat sinasabi nga ng PIO dito na isa sa mga unang pwedeng dumalaw kay Kerwin kapag sumailalim na siya sa booking at ilagay na siya dito sa PNP Custodial Center at kanyang abogado at syempre yung kanyang immediate family. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Chino Gaston. Inaasahan na raw ni Senador Laila De Lima na ididiin siya ni Kerwin Espinosa sa kalakalan ng droga. Ay De Lima maaring ginawang babala kay Kerwin ng pagpatay sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Gid pa ni De Lima, hindi siya drug protector at gawa-gawa lang ang pagkakasama sa pangalan niya sa listahan ng mga Espinosa ng mga sangkot umano sa droga. Welcome daw po ang DOJ na makipagtulungan si Kerwin. Tapos ituturo na naman ako. You know, I'm anticipating that. Ganon na naman ang gagawin nila. At kung mangyari yan, hindi na po ako magugulat. Kasi puro nga ganon ang ginagawa nila. Pina-fabricate nila yung mga istorya na yan
nalinilink ako sa drug trade. Yung pagkakalagay ng pangalan ko dun sa supposedly listahan na yan, yung sa mga Espinosa, yung mga sinasabi na mga blue book, pink book, talagang that's totally fabricated. Tinagi rin niyang may kinalaman siya sa pananaksak kay JB Sebastian sa Bilibid noong Setyembre. Lumabas kasi sa pagdinig ng Kamara kahapon na sinaksak si JB para pigilan na tumestigo siya laban kay De Lima.